Amen. So today, we are already in the last topic of the series, Pre-Christ, or yung life bago dumating si Kristo sa ating buhay. And ang topic today is, or this afternoon is, the Word was by law. Kaya medyo medyo parang technical yung, kasi hindi naman natin kung ano narinig yung term na law. Law, di ba? Law. Ano yung law? Lolo mo. Di ba? Parang ganun. Law, di ba? No? Pero ang law po, pag tinagalo po yung law is batas. Okay? Batas. And alam ko marami sa atin dito would agree na ayaw natin ng batas. Di ba? Like, bawal tumawid dyan, tatawid pa din yan. Bawal umiihi dyan, iihi pa din yan. Di ba? Tabi-tabi pa. Di ba? Magkakatropa. Di ba? No? Ano pa ba? Mga law, di ba? Like, hindi kasi ako sumusunod. Hindi alam, no? Hindi sumusunod. Like, sa bahay na lang, no? Kailangan umuwi bago mag 10 p.m. Oh, di ba? Umuwi 11. Di ba? No? Alam nila, di ba? No? Kasi tayo, we hate law. Okay? So, yun. Pero, let's understand. Alam mo kapatid, sa totoo lang, para sa akin, for me, subjective to, no? Out of all the topics na pag-aralan na natin, for me, yung topic natin, ito yung isa sa bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon Jesus. Okay? Na ako ay pinalaya niya sa law. Okay? Later, mas ma-appreciate natin. Bakit ako dapat maging grateful kay God that I am now free from law, from the power of law, from the power ng batas. Okay? So, hindi na natin patatagalin pa kasi yan, ang oras ay tumatakbo. So, sige, let me give you a brief history, kapatid. No? Maliit lang na history para mas ma-appreciate natin yung topic natin ngayon. Okay? Alam niyo ba, kapatid, makinig kayong mabuti. Alam niyo ba na before, yung mga believer ni God, kasi we all believe in God naman, tama po ba? Everyone naman is a God believer naman dito, no? Because just look at the sky, no? If you don't believe in God, just look at the sky. Look at all these, beautiful creations, di ba, outside, no? And I know you will believe na may Diyos talaga. Okay? So may Diyos po. And sabi nga, na-share ko lang sa inyo nung nakaraan about yung sa sun. Remember yung sun? Yung placement ng sun. Na yung sun is just on the safest location. Diba? Kasi kapag yung sun daw, the earth towards the sun, yun pala yung ibig sabihin ko. Yung earth po, nasa safest point po siya. Nag-orbit po siya dun sa safest point. Okay? Kasi kapag yung earth daw po, nalapit lang ng konti sa sun, sunog po tayo. Okay? And kapag siya ay medyo nalayo lang ng konti sa sun, okay, ice lang tayo lahat. Okay? So, in simple words, kapatid, hindi po pwede maging natural habitation ang Earth kapag hindi tama yung location. So, ibig sabihin, dun pala, kung Big Bang Theory po, ang pagkakagawa ng mundo, napakagaling namang coincidence nun. Nasaktong-sakto. No? Naintindihan niyo po ba? Pero yung pagiging sakto ng location ng mundo natin towards the sun is already an evidence that there is God. Okay po ba? May Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may Diyos. Amen? Amen? May Diyos po, mga kapatid, no? Amen? Ay, sige, going back, kapatid, alam mo ba yung mga early believer before ni God? Which is, alam nyo ba, ang bayan po kasi ng Diyos, they are the Israelites before. Yun ang parang beloved country ni God, yung mga Israelita, yung Israel, no? And yung early believer, yung mga descendants from that Israel nation, kapatid, yan, they are called Jews. Okay? Jews, Hudyo. Okay? Ang tawag po sa mga early believer before dumating si Jesus, yung religion po nila, ang tawag is Judaism. Okay? Judaism. Yun po yung tawag sa religion na they are worshiping Yahweh. Same God na sinasamba natin, si Yahweh, di ba? Which is dun din nag-start yung Jehovah, di ba? YHWH, di ba? So Yahweh, hindi ko na masyadong i-share yung other part, no? Then, ang tawag po sa mga, again, member ng Judaism is mga Jews. Okay? Hindi po yung buko Jews, ha? Jews means J-E-W-S. Ayan, Jews. No? And ang kanila pong Diyos again is Yahweh.
They were referred to as the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, also known as Israelites or Hebrews. Okay? Ngayon walang ito nalaman na yung Hebrew pala tsaka Israelites. Sino pala yan? Okay? Who were God's chosen people with a special covenant and connection to the land of Israel. Okay? The beliefs of Jews. So kung nagbabasa po kayo ng Bible, yung mga tumutulig sa kay Jesus, yung mga Pariseo, mga nasa templo, di ba? Mga Jews po yun. Okay? And yun, ang paniniwala daw po ng mga early believer ni God before, which is the Jews, ay it circles around dun sa 5 books ng Bible. 5 first book of the Bible, which is si Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which they call Torah. Ang tawag po sa Bible ng mga Jews before, yung mga early believer ni God is Torah. Okay, sabi mo sa katabi mo, Torah. Okay, T-O-R-A-H. Ang laman po ng Torah is, again, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? Which is mainly about the story and laws of Moses. Okay? So, yun. And alam niyo ba kapatid, na yung law of Moses, yung law daw ni Moses na sinusunod ng mga to, it's about 613 laws. 613 laws. Ganon kadaming laws. At ayun kapatid, 613 laws, kabilang na dito yung 10 Commandments sa sobrang sikat. Alam niyo yung 10 Commandments, di ba? Thou shall not have other gods, di ba? Ganon. Thou shall not kill, thou shall not commit adultery. Kasama na po yun. So minus yung 10 Commandments, 603 lang. Plus yung 10 Commandments, 613. Okay? And alam niyo po kapatid, na before, nung time ng mga Jews, para masave ka, kailangan po sumusunod ka sa lahat ng utos, lahat ng kautosan na nandito sa Bible nila. Which is yun nga yung mga kautosan ni Moses. So, para mas magkaroon kayo ng idea, try nyo rin basahin nyo kaya yung Bible nyo sa like Exodus onwards. No? Makikita nyo po doon gaano katindi yung mga sinusunod nila before just to be right with God. Kasi before, kapag hindi po sila sumusunod sa Diyos, susunugin sila hanggang mamatay. Di ba? Susunugin sila sa harap ng madlang people. Bawa, they committed adultery. Di ba? May sabi ng adultery is nakikabit sila. Bawal po yun. So pagka disobey po nila yun, ang punishment sa kanila brutal. No? Either babatuhin hanggang mamatay, susunugin. Di ba? Ganun po. And makikita natin yung mga tira-tirang ganong tradisyon nila sa John chapter 8, di ba? Yung may nahuling nakikiapid. At ang sabi nila kay Jesus, sabi, ayon sa kautosan ni Moses, kasi ngayon yung kautosan na pinanghawakan pa nila, yun yung kanilang pinapanaligan, di ba? Na itong babae ito na huling nakikiapid, kailangan itong batuhin hanggang mamatay. So, gano'n, ibig sabihin, kapatid, essentially kapatid, yung mga Jews before na hindi pa nila talaga tinatanggap si Jesus as their God, namumuhay sila talaga ayon sa law, by law. Okay? Ibig sabihin, you should follow the law to be saved. Okay? Ganun po yung kanilang idea. You should follow the law to be saved. And alam niyo ba kapatid, na hindi pa rin ito tapos hanggang ngayon? Kung papansinin niyo po yung mga religion, hindi na po ako mag-name drop or mag-specify ng religion. Pero may mga religion pa rin sa kasalukuyan ngayon na ang kanilang paniniwala para sila maligtas, pumunta silang heaven, kailangan nilang magsimba araw-araw talaga. Magsimba kapag kailangan. I mean, ano pang mga araw na kailangan sumamba, di ba? Sunday, mga ganun, di ba? Sumunod sa mga seremonya, alam ko kayo. Ano kayo na, di ba? Mga, ayan, di ba? Alam niyo naman kung gaano karami. Meron pa yung, di ba? May ganun. May maraming ceremony and lahat yun mga law. Kapatid, hindi po ako nandito para, para siraan sila, no? Pero pinapakita ko lang po kung ano yung buhay na meron before nung wala si Jesus. Maraming mga kailangan gawin, mga traditions, mga laws, again, mga rules, kapatid na kailangan sundin. So, ano masasabi mo ngayon? Dahil ganun nga yung buhay before, di ba? Ibig sabihin, critical, di ba? Nakakasakal. Para sa bahay nyo na nga lang eh. Sa bahay nyo ba, 613 yung laws? Di ba hindi? Sa bahay nyo, ano lang yung utos? Umuwi ka ng maaga. Di ba? Huwag ka munang lalandi. Mag-aaral kang mabuti. Pero sakal ka na. Tama? Di ba? Tama naman, di ba? Sa inyo, walang 613 yung rules. Pero sakal ka na. Sila, just imagine ang law nila. Governing them before is 613 laws, kapatid na batas.
Okay? So just imagine kung gaano ka-complicated yung buhay nila before, na hindi nila alam kung hanggang kailan ako magsusurvive. Di ba, no? Kasi, di ba, ang tao, naturally, ano yan eh, weak. Di ba, matemplang ng konti, di bigay yan eh. Ganun po ang tao. Di ba, parang ikaw, di ba? Kung wag nila lang, wag tatawid. Di ba, kaso nagmamadali ka, wala namang nakatingin, tawid. Di ba, ganun tayo eh. Oh, okay naman eh. Ano naman eh, wala namang dumadaang sasakyan, tatawid. So essentially, lumabag ka pa rin sa batas. Kasi tumawid ka pa rin eh. Hindi pa rin tapos yung stoplight eh. So nagkamali ka pa din. So just imagine kung nabubuhay ka before, kapatid, patay ka. Dali ka, di ba? No? Eh kahit naman ngayon eh, may mga laws, may mga governing laws pa din tayong sinusunod. Di ba? Mapabahay man yan, mapa-school nyo. Sa school nyo, may mga laws din, di ba? Tama po ba? Bawal pumasok ng school na walang ID. Tama? Bawal pumasok sa ibang section. Mati, di ba? Makikisection kasi, doon ka sa section mo, di ba? No? Bawal sumagot sa teacher. Pwede ba? Pwede na ba kayo? Bawal pa din, di ba? No? Pwede na daw. Hindi pwede yun, ha? Ayan. Ha? Okay, tama. Ang gagaling to mga to, ha? Mga ano kayo, ha? Clever kayo, ha? Ayan. So, sige. So, yun kapatid. So, ano ba yung... sige, let me, give you mga mga tawag dito? Mga experiences ng mga nabubuhay under law. Na isa-isay natin. What's like living under law? Number 1, meron pong pressure to be perfect. Tama, di ba? Sa law, kapag ang basis ng kaligtasan natin, ang basis para mapunta tayo ng heaven, sino dito gusto mapunta ng heaven? Di ba? I think everyone would agree na, gusto ko pumunta ng heaven. Kasi kung hindi heaven, anong sunod? Anong yung kabila? Hell, di ba? Kapatid, totoo po ang heaven, totoo po ang hell, kapatid. Amen? And kung dito pa lang, hirap na tayo sa paso ng araw, how much more kapag may hell na, di ba? No? And kapatid, kapag just imagine if we are, yung pagpunta natin ng langit, kailangan under law. Just imagine, gaano kahirap. Mayroon pong pressure to be perfect. Okay? Para mapunta ng langit. Eh, anong sabi po sa James chapter 2 verse 10? Para mabilis na. James 2:10. Sabi niya, no? Sa NIV. Yeah, for whoever, pakinggan niyo ito kapatid ha, ito po yung katotohanan. Based sa Bible. For whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is guilty of breaking all of it. In Tagalog, ang nagkasala sa isa, nagkasala sa lahat. Ganun pong ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin yan? For example, di ba? For all of you, for the most, most time of your life, masunurin ka. Ginagawa mo lahat ng utos. Pumunta ka sa labas, may makita ka mga signage na bawal-bawal, sinusunod mo. Sa bahay nyo, masunurin ka sa mga magulang mo. Okay? Which is, totoo ba? Ayan, totoo yan. Okay? Ayan. Sa school niya, talagang wala kang nilalabag, no? Pero kapatid, ang sabi dito, kahit daw ganun ka, talagang sumusunod ka for the majority of your life, pero nagkamali ka lang ng isa. Isa lang. Burado na lahat ng mga nagawa mo dati. Ganun po katindi. Kaya pressure ka na kailangan perfect ka. Kasi sabi dito, for whoever keeps the whole law, in simple words, ang nagsumusunod daw sa lahat ng batas, and yet, stumble at just one point, nagkamali ka lang ng isang beses, guilty ka na daw ng pagbe-break ng lahat. So, ibig sabihin, kahit yung mga sinunod mo before, wala na yun, sayang na yun. Di ba? Ganun po katindi. Okay? Nakikita niyo po? So, ganun kapatid, yung mga nabubuhay under law before, nung wala pa si Jesus, nung hindi niya pa binibreak yung law, talagang hirap ng buhay nila. Eh, kapatid, tayo po, aminin na natin sa sarili natin again, yung sinabi ko kanina, naturally sinner tayo. Meron po inside of us na gusto po natin gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Eh, totoo po yun. Sabi sa Romans chapter 7, di ba? Yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Parang yung kanta, di ba? Totoo yung kanta na, gusto kong bumayad pero di ko magawa. Parang gano'n. Totoo po yun. Kasi kapatid, sa sarili mo, nagtatalo po eh. May nagtatalo dyan yung flesh mo, ito, and yung spirit mo, which is galing kay God. Yung hininga niya, di ba nung tayo ay nag-originate yung tao sa ano ginawa ni Jesus, hiningahan
ni God, hiningahan niya, di ba? So yung spirit niya, pinasa niya sa tao. Kaya meron kang konsensya. May konsensya ka ba ba? Yan. Kaya ka may konsensya kasi yan po yung spirit ni God na in-impart niya sa'yo. Pero kapatid, ang nakakalungkot, bukod dun sa spirit ni God na nasa sa'yo, meron din pong kalikasan ng kasalanan kasi nagkasala po nagkasala si Adan at Eva. Si Eva at Adan. Ayan, nagkasala po sila, kaya po napasa po sa atin yung pagiging hayok natin sa kasalanan. Totoo po. Tingnan mo, mas madali sa yung gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. Tama? Di ba? Kasi kapatid, meron po sa nature na natin yung Adamic nature na tinatawag, yung pagiging makasalanan. Amen po. Kaya lalong naging mahirap talaga kapatid na maging perfect. Okay? Pangalawa na hirap ng pag-live under law, number 2, danger of judgment and punishment. Pangalawa po na bakit kumbaga hindi magandang experience pagka tayo ay namumuhay under law is yung mayroong laging danger ng judgment and punishment. Ito nangyayari po yan ngayon. Tignan niyo po sa culture natin ngayon. Magkamali ka lang ng isang beses lang. For example, yung lalaki niyo yung nababalita ngayon, yung girl, yung sir, lalaki ka. Napanood nyo na sir, lalaki ka po. Doon ka mag-CR sa panlalaki. Kasi, di ba, gusto niyang umihis sa CR ng babae, yung transgender. Okay, nakakita nyo napanood nyo na ba yun sa Facebook? Yan, kasi puro kayo ML eh. Ay, hindi yun. Yan, di ba? Kung napanood nyo na po yan, di ba? Napanood nyo na ba yun? Yung gusto yung pinipilit niya yung sarili niya na umihis sa pambabaeng ihian, pero siya ay biologically lalaki. Okay? So what happened pinost niya sa social media, and ano yun na nangyari? Maraming mga trolls, di ba? Mga nasabi about dun sa guard na sumunod lang naman sa kailangan niyang gawin, di ba? And ganyan po, ibig sabihin kapatid, kapag tayo po ay namumuhay under law, di ba? Under sa standard, yung law kasi we can also associated kapatid dun sa standard ng mundo ngayon. Yun yung law na meron na tayo ngayon, yung standard ng mundo, na kailangan sinusunod mo yan, ginagawa mo yan kapatid. So yung merong judgment, na i-judge yung gagawin sa'yo, ipopost sa social media, tapos sisikat ka, magbabiral ka, pero kapangit, di ba? Magbabiral ka, pero hindi maganda. So ganun kapatid, may danger of judgment, meron din pong danger ng punishment. Kasi sabi ko nga kanina sa inyo, nung time nila Moses, kapag ikaw yung nagkasala, either, yun nga, babatuhin hanggang mamatay, or susunugin ka, no? So ganun, or ipapahiya ka pa. So merong, nung wala si Jesus, meron pong sin, and shame, and curse. Ganun po katindi. Ganun po katindi yung law. Na kapag hindi ka sumusunod sa law, ang law po ay holy. Kasi syempre, batas yun eh. Wala namang batas na hindi holy. Di ba? Wala namang batas na sinabi na kailangan tumalon ka sa tulay. Wala namang ganang batas, di ba? Lahat ng batas maganda. Pero kapag ikakibat ng batas, pag hindi mo sinunod ng consequence, curse, shame, and punishment. Ganun po katindi. Ang hirap ng buhay, di ba? No? Kaya masabi sa Romans chapter 4 verse 15. Romans 4:15. For the law, NLT. Romans 4:15 NLT. For the law always brings punishment on those who try to obey it. Yung mga sumusumbok daw po na sumunod sa law, okay, lagi daw pong nag-i-end up sila sa punishment. Ganun eh, kasi nga again, makasalanan tayo in nature, di ba? Imperfect tayo, di ba? Lagi tayo nagpo-fall short, di ba? Tinatry mo naman yung best mo, pero ikaw lang kasi yan eh. Hindi yan si God eh, ikaw lang yan eh. So, dahil ikaw lang yan, sigurado ako magpapalya ka, magpipil ka. Okay? Kaya kasi alam ko ba't ko ito nasasabi, kapatid? Kasi nag-fail ako eh. Hindi ko sinasabi yung parehas tayo, kapatid. Pero I believe, not just sa buhay ko, no, but for most of the people that I already witnessed their life, without God, you are bound to fail. Again, ulitin ko without God, you are bound to fail. Mag-fail ka pag wala si God. I'm sure of that, kapatid. Okay, amen po ba? Merong mga nag-succeed in life. Okay, nagkaroon sila ng mga, mga pangarap nila, nakuha nila. Pero kapatid, anong naging consequence nung
nung buhay na sila lang ang gumawa. Diba? Sa dulo, either, okay, nagkaroon sila, napasok sila sa relationship, diba? Ano naman nangyari? Break up, divorce. Diba? Ganun po yung buhay. Pagka wala si Kristo, napaka-imperfect. Laging mag-fall short. Hindi man dito, pero dito meron. Amen? Ganun eh. Laging, alam mo yun, alam nyo na yung nag-building blocks kayo, building blocks. Yung dito naayos mo, building blocks, yung nagpa-pile up, di ba? Yung tipong dito inaayos mo, okay, matibay, tapos dito pagdating mo, bamagsak lahat, di ba, no? Di ba, ganun kapatid, kapag ikaw lang yan, ikaw lang yung nagtatry na bumuo ng buhay mo, kapatid, for sure, at one point babagsak. Hindi man ito, pero ito babagsak. Pero kapatid, ang sabi ng Bible, we have a firm foundation, and His name is Jesus. This foundation, kapatid, it is unshakable, indestructible, kapatid. Amen? Jesus holds it together. Ang maganda kay Jesus, kapatid, He can be at multiple places at one time. Ganun po si Jesus. Ganun po katindi yung Diyos natin, He is omnipresent. So, ibig sabihin, hindi ka matatakot na sa bawat area ng buhay mo, may mamimiss ka kapag may Jesus ka. Kasi Jesus holds it all together. Amen. Palapakan naman natin ang Panginoon. Amen. Number 3, kapatid, na pangit na experience if we are living under law, meron pong danger of death. Ayan, medyo nakakatakot na to kasi death na, no? Kapatid, alam mo ba, pag wala daw po si Jesus at namumuhay ka under law, tinatry mong gawin, ayusin yung buhay mo on your own, lagi pong may panganib ng kamatayan. Kapatid, lagi may kamatayan. Ano pong ibig sabihin? Kapatid, ang kamatayan kasi, para lang aware kayo, ang kamatayan po, hindi lamang po yan physical. Alam niyo ba ng tao pwede siyang patay kahit buhay siya? Anong ibig sabihin ko po nun, kapatid? May mga tao na they are walking dead. Buhay po sila pero patay po sila in essence. Bakit? Kasi walang purpose. Wala po silang nilalakaran. Nabubuhay lang sila para kumain, matulog. Ay kumain, pumasok, mag-ML, matulog, gumising. Ganon. Walang takbo. Walang impact. Walang pinatutunguhan. Bigyan kita ng example. Pag itong cellphone na to, hindi ko napapakinabangan. Anong tingin ko dito? Patay. Patay siya sa akin kasi hindi ko naman siya napapakinabangan eh. Okay? Buti pa itong mga, for example, ito buti pa to, kahit ganyan, display kapatid, napapakinabangan ko kasi pampaganda ng lugar. Pero kapatid, kapag ang isang bagay, hindi ko na napapakinabangan, ang tawag ko dun patay. Amen po ba? Wala nang importansya. Kapatid, ang buhay, hindi lamang po yan binibigyan ng kulay ng meron kang nagagawa, may energy ka, hindi po. Ang buhay po, dinidiktahan din po yan ng ano yung napapakinabangan. Ano po yung pinatutunguhan. Ano po yung purpose. And kapatid, kapag walang Jesus, walang purpose. Okay? Kapatid, bakit ko nasabi yun? Kapatid, because si Jesus po, si God po, siya yung creator natin. At ang creator lamang po ang makakapagdikta kung ano ang pakinabang ng kanyang nilikha. Hindi tao. Okay? Pwedeng sabihin ng tao yung potential mo, pero hindi ibig sabihin na yun ang purpose mo. Yes, magaling ka. Sige, for example, magaling ka mag-drums, pero hindi yun ang purpose mo. Okay, magaling ka magluto. Hindi ka pinanganak para magluto lang. Diba? Napakababaw naman nun. Okay, magaling kang makipag-usap. So ano na ngayon? Kapatid, kapag walang Jesus, hindi mo mabubuo yung puzzle. You will always end up confused and asking, so what now? What's next? Amen? But if you have God, kapatid, all the pieces will just come together. And makikita mo, ay, ito pala. Ito pala yung dahilan ng buhay ko. Ito pala yung dahilan kung bakit ako tinubos. Kung bakit ako niligtas at pinalaya. Amen po ba? Palakpakan naman natin. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1 to 4. Romans 8, 1 to 4. Sabi dito, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ibig sabihin, walang judgment na kapatid. Kapag kay Jesus tayo, verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Pinalaya na tayo, kapatid. Hallelujah. For what the law was powerless to do,
in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so He condemned sin in sinful men. Amen. Verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the sinful nature but according to the Spirit. Kapatid, let me tell you more about this. Alam niyo pa before, kapag ang tao nagkakasala, the only way for forgiveness, para sila ay mapatawad, kailangan nilang mag-alay ng dugo. So, paano yun? Kailangan po nila either papatay po sila ng animal, or hindi ko fully known kung pati tao ba, pero ang alam ko lang is hayop. No, gigilikan nila ng animal lang. Parang brutal kasi pati tao lang. So merong altar, dun sila sa sacrifice, no? And kapatid, yun po kasi yung standard. Yun po yung nasa. Alam niyo pa si God, kahit siya ay Diyos, isa sa mga napakagandang karakter ni God, yung utos niya, hindi niya po nilalabag. Pag sinabi niya, hindi niya pwedeng labagin. Ganun po si God, kaya hindi talaga siya nagsisinungaling eh. Pag sinabi ni God na, okay, magtatagumpay ka, hindi niya na pwede bawiin yun. Kahit pa bigla siya magtampo sa'yo isang beses, di ba? Pag sinabi niya magtatagumpay ka, magtatagumpay. Ganun po si God, hindi niya nababali yung mga nasiset niya ng mga utos. And so dahil naset niya na okay, pag nagkasala kayo, kailangan niyo mag-alay. So ngayon, dahil wala na pong alay na maibibigay para matubos yung kasalanan nating lahat. I mean, wala nang enough na offering na may bibigay para matubos tayo. Alam mo kung sino binigay niya? Si Jesus. He sent His own Son. Kasi para once and for all, kapatid, yung power of law, yung law na nagkukos para mas magkasala ka pa, gusto ng Lord na basagin na yon. And from the power of law, kapatid, gusto ng Lord yung kaligtasan mo from law, may tawid niya papunta kay Jesus. Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world that whoever believes, amen? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? Wow, galing ha. Alam niyo, very good. Amen? So, ibig sabihin kapatid, from yung requirement na kailangan sundin mo lahat ng utos, nung bumaba si Jesus, nalipat na sa whoever believes in Him. Sino si Jesus? So mula sa pagiging masunurin sa law, papunta sa pagiging in a relationship kay Jesus, kapatid, ganun lang po ang ating kaligtasan. Eh napakabuti kapatid, kasi kung by law pa rin tayo ngayon, sigurado ako 100% kapatid, walang maliligtas sa ating kahit isa. Bakit? Kasi sa isip pa lang, nagkakasala ka na. I mean, tama ba yung sabi? Sa isip pa lang, imperfect ka na. Amen. So how can you be saved if you cannot be perfect? So sabi ni God, hindi ito obra. So pinadala niya po yung kanyang kaisa-isang anak. Para ang nangyari kapatid, lahat ng curse ng law, pinako na kasama niya doon sa cross ng Kalbaryo. At kasama niyang namatay, at ngayon meron na po tayong panibagong buhay sa ating Panginoon. How good is our God? Palakpakan natin natin. Sabi ng Bible, tingnan mo ba? Kaya sabi ng Romans 6:23, napakabuti ng Panginoon. Romans 6:23, sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. So kapatid, kung ang kabayaran daw ng kasalanan na bunga ng pagiging masuwain natin sa batas kapatid ay kamatayan, pero dahil may pinadalang Jesus, may regalo, merong grasya, may pagkakataon tayo para makatawid from death to life. Amen po ba? So kapatid, may pag-asa pa, redeemable ka pa. So, kung iniisip mo na, Lord, sobrang makasalanan ko na para iligtas mo. Sabi ng isang nabasa ko, no, there's no sin that, sabi nyo, walang kasalanan na sobrang lala na hindi kayang iligtas ng Panginoon. Na hindi kayang bayaran ng ating Diyos. Amen. Nakalimutan ko yung word, mas maganda sa English, no? Diba? There is no sin that is, basta yun na yun, makahanap nyo na yun, amen? Amen? Hindi ko nalista dito eh. Pero sige, let's proceed kapatid. So how to be free from the curse of law? So here's the solution part. Okay, no? So we believe that it is through Jesus, but
gusto kong gawing specific lang para mas maintindihan nyo at mas maging mas may apply natin. So number 1, na way to be free from the curse of law is to die to your former life. Die to your former life. Wait lang, di ba? Wait lang, parang matindi to ha. Kailangan kong mamatay. Okay? Kapatid, hindi po sinasabi ng Lord dito na mamatay ka po physically. Ang sinasabi ng Lord dito is mamatay po yung dating buhay na meron ka. Kung gusto mo pong makalaya sa sumpa ng law of sin, kapatid, you have to die to your former life. Amen. Sabi ng Romans chapter 7 verse 4 to 6. Romans 7, 4 to 6. So my dear brothers and sisters, this is the point. Sa NLT po mas maganda. So my brother, so my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law when you died with Christ. And now you are united with the one who was raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. Wow! Amen. And hanggang 6. When we were controlled by our old nature, sinful desire were at work within us. Ito yung sinasabi ko kanina. And the law aroused this evil desire that produced a harvest of sinful deeds, resulting in death. Verse 6. But now, we have been released from the law. Amen? For we died to it and are no longer captive to its power. Now we can serve God, not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living in the Spirit. Can I hear an amen for that, kapatid? Hallelujah. Hallelujah, kapatid. Napakaganda, napaka-on point nito. Actually, hindi ko na nga kailangan ipaliwanag pa, kapatid. Pero kung pinakinggan mo maigi, kung binasa mo maigi, kapatid, maintindihan mo kung gaano ka pinalaya ng Panginoon. Amen. Ang sabi niya doon, amen, sa yung kaninang verse 4, ang resulta daw, ito ang kinagandahan, kapatid. Kanina, ang sabi ko kanina, nung nasa law pa tayo, you should obey the law in order to be saved. Ganun kanina, di ba? Nung hindi pa tayo pinapalaya ni God, ganun po ang realidad natin. You should obey this, you should obey this, you should follow this trend, you should follow this standard, you should... Ano ba yan? Ang dami, you should, puro should, di ba? No? Kaya should ka na, di ba? Sub ka na, di ba? No? Kapatid, ang dami should. Dami naman requirement. Ako lang to. Di ba? No? Parang gusto mo nang sabihin sa buwan, wait lang, ako lang to. Di ba? Tama na, sobra na. Di ba? Pero tingnan mo sabi dito, kapatid, nagiging baligtad. Pag tinanggap mo na daw si God sa buhay mo, si Jesus sa buhay mo, in particular, kapatid, yung you should obey this law in order to be saved, nagiging you are saved. And now you will obey. You will obey the word of God. Amen? Kanina, uubay mo yung word ni God para maligtas. Nung tinanggap mo daw si Jesus, ikaw ay ligtas na, kaya gagawin mo ang mabubuting bagay ng Diyos. Amen po ba? Nababaliktad na, kapatid. Tingnan mo kung kanina, ang way para ikaw ay maligtas is to obey, ngayon nagiging resulta na siya. From should to will. Amen? Amen? Kapatid, napakasarap. Na hindi ka na, alam mo, hindi ka na bounded ng pressure. Hindi ka na bounded ng pressure. And another thing na sobrang kapasapasalamat, dun sa kaninang working condition sa atin na we are obeying the law, mag-isa ka lang dun eh. Ikaw lang yung gumagawa, self-effort. Di ba? Tama? Self-effort. Self-effort na huwag gumawa ng mali. Self-effort na bantayan ng sarili. Pero kapatid, pagka tinanggap mo na daw si Jesus sa buhay mo, hindi ka na nag-iisa. Kasama mo na siya. Amen po ba? Kaya mo na. Kaya nga, I can do all things through Christ who strengthened me. I can do all things. Pero kapatid, ang catch doon, through Christ. Kasi kanina, nung wala si Christ sa picture, nung self-effort ka lang, pressured ka. Kasi mag-isa ka lang at alam mong mahina ka. Tanggapin mo, di ba ikaw mahina ka naman talaga? Marupok ka, di ba? Totoo naman, marupok ka eh. Mabilis kang bumigay. Mabilis kang bumigay sa emosyon mo. Mabilis kang matakot. Tama? Mabilis kang matukso.
Mabilis kang magalit. Mabilis kang magtampo. Ano pa? Ano pang mabilis? Isa-isay na natin ito, kapatid. Labasan na. Di ba? Marami tayong mabilis. Kasi sa totoo lang, kapatid, tanggapin mo na mahina ka. Amen po ba? Mahina ka. Pero here's the good news, kapatid. Dumating ang Diyos para lahat ng kahinaan mo maging kalakasan mo. Bakit? Kasi yung kalakasan mo ay ang kalakasan ng ating. Wow! Kapatid, sabi ng word, no? His power is made perfect in my weakness. In our weakness. Kapatid, yun ang napakabuti nun. Na nung dumating si Jesus, dumating siya para, kapatid. Para yung mga weakness mo. Yung weakness mo, kapatid. Yung power na dala-dala niya, kapatid. It is made perfect daw dun sa mga kahinaan. Nakakabis sabihin, kapatid, talagang special ka. Kasi nung dinala ni God yung special gift niya, talagang naka-align sa pangangailangan mo. Pangangailangan mo ayon sa kahinaan mo. Amen po ba? Wow, kapatid. Napakabuti ng Lord. And dito ko tatapusin. Number 2 is to receive. Paano tayo lalaya sa curse, sa sumpa ng kautusan? Kapatid, ito yung pinakamahalaga. After you die to your former life, now receive Jesus as your new life. Siya na yung maging bagong buhay mo. Amen. Sabi ng Romans chapter 6 verse 13 to 14. Romans 6:13 to 14. Sabi dito, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Sa NLT po. Instead, give yourself completely to God. Kapatid, give yourself completely to God. For you were dead. Namatay ka na. But now you have new life. Amen. So use your body, your whole body as an instrument to do what is right for the glory of our God. Amen. Sin is no longer your master. Tell it to the person beside you. Sin is no longer your master. Amen. Hindi mo na daw master yung sin. So hindi ka dapat hindi ka dapat alipin ng iyong galit. Hindi ka daw dapat alipin ng iyong pagtatampo. Hindi ka daw dapat alipin ng iyong kawalan ng pagpapatawad. Hindi ka daw alipin ng iyong mga isipin. Hindi ka daw alipin, kapatid, ng iyong mga adiksyon. Anong adiksyon ang meron ka ngayon? Anong mga bagay yung hindi mo maibigay-bigay? Yung alam mo na sinisira ka na. Alam mo yun, may mga ganun tayo eh. Yung alam mong sinisira ka na pero niyayakap mo pa din. Kapatid, anong meron ka na kailangang tunay na mamatay kasama ng Panginoon at muling mabuhay ikaw sa panibagong buhay nung kasabay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Ano, kapatid? Amen? So sabi dito, sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Amen. Instead, you live under the freedom of God's grace. Can you tell it, kapatid? God's grace. God's Amen. Grace. Kapatid, from law to grace. And what's grace, kapatid? Ang ibig sabihin po ng grace is unmerited gift. Hindi mo deserve pero binigay. So kapatid, ibig sabihin, hindi mo naman deserve ang mapatawad pero pinatawad ka. Hindi mo deserve ang bagong buhay pero binigyan ka. Hindi mo deserve ang second, third, fourth, fifth, 1,000 chance pero binigyan ka pa din. How many more chance ang kailangan, kapatid, para tunay kang bumalik sa Panginoon? Amen? Hindi mo deserve pero binigay pa rin. Wala kang binigay in exchange pero binigay ng Panginoon. Kapatid, sa law, alam nyo, kapatid, the notable difference between law and grace. Si law hindi nagpapatawad. Pag nagkamali ka, kailangan mong pagbayaran. Tama, di ba? Pag nagkasala ka, kulong ka. Hindi mo pwedeng sabihin na huwag nyo na po ako'y kuling promise, magbabago na po ako. Hindi pwede yun. Pag nagkamali ka, kulong ka. But here's the grace, kapatid, the grace part. Nung ikay nagkasala sa Panginoon for a million chance, for a million times more than you can count, kapatid. Deserve mo makulong. Deserve natin yun. Deserve mo maparusahan. Deserve mong pagbayaran. But here's the love. Pinatawad ka. Eh dito pa. Hindi ka lang pinatawad. Siya pa yung namatay para pagdusahan yung kasalanan na dapat ikaw ang nagdudusa.
Isipin mo, pinatawad ka na, namatay pa para sa'yo. Ano bang kabutihan yung ididiman mo sa Panginoon? Sabi nga ng Bible, kung binigay ng Lord ang kaisa-isa niyang anak, ano pang hindi niya kayang ibigay sa'yo? Amen. Amen po ba, kapatid? And let me end in this illustration, kapatid. Gusto ko mag-end dito sa illustration na to. Okay? Kayong tatlo, pila kayo. Pila kayo. Tuloy mo lang yan dito. Okay. Sige. Gusto ko lang tapusin dito. Ito, napanood ko lang to, pero sobrang blessed na blessed ako. Yung pila kayo, no? So, isipin nyo ako, i-take nyo ako as parang ako si God, no? And hawak ko yung book of life. Okay? Hawak ko yung book of life, no? So, ngayon, lumapit ito si Tokyo. Tokyo ang pangalan niya. Si Tokyo, siya? Nung siya ay nabubuhay pa, isipin mo lahat sila patay na inaharap sila sa kapatid. Si Tokyo nung nabubuhay pa, siya ay masunurin sa kanyang magulang. No? Siya ay mag-aaral ng mabuti, masunurin sa kanyang sa mga inuutos sa school, mga rules sa school. Pero ito yung bad part, kapatid. Meron siya mga tinatagong kasalanan na hindi niya nire-reveal. Okay, no? So parang, kapatid, in front, kapatid, talagang siya ay malinis, kapatid. So ang ginawa niya, dinala niya yung book niya dito sa akin. So ito po yung listahan, ito po yung book containing lahat ng buhay ko. And kapatid, siya ay pumunta, siya ay nagtimbang, may timbangan eh. Di ba? May timbangan. So titimbangin yung kanyang, kung siya ay makakapasok sa langit. So ngayon tumimbang ka, timbang ka brother, kunyari may timbangan dito. So tinimbang siya, and you know what we found, anong naging result, kapatid? Siya po'y napunta ng impyerno. Okay? Kasi kahit siya'y mabuti, kahit siya po ay mabuti, meron po siyang tinatagong kasalanan, kasamaan. Okay? Tapos lumapit ito. Lumapit si Andrea, ito. Ito ay mabuti din. Okay? Pero siya ay, para siyang si Robin Hood. Okay? Gumagawa siya ng mga makasamaan for the interest ng kabutihan. Ganun po siya, parang may bad girl, ganun, mga bad girl concept. So ngayon, dinala niyo yung madali sa akin. So, kung isipin mo, kung tayo ang mag-evaluate, okay, may ginawa naman, yung masama niya namang ginawa, para naman sa kabutihan eh. So ngayon, tinimbang siya, ang expect natin, maliligtas na. Maliligtas na. Pero alam niyo, result, kapatid, impyerno ka. Impyerno ka. Sakit na, impyerno ka, no? Susulugin ka doon. Diba? Ito, lumapit. Written bounded. Pero alam niyo ba ito, behind nitong kanyang napakagandang t-shirt, na nag-express ng pain niya kay God, alam niyo, ang buhay niya dati siyang magnanakaw. Nakamatay na siya ng 5. 5 ifis. Hindi, joke lang, 5. Nakapatay na siya 5. Tapos, hindi siya, black sheep siya sa pamilya niya. Black sheep siya. Adik. Ano pa? Adik. Ano pa pwede niyo sabi? Bakit niya na sa tao to? So, lahat ng kaka-worst na bagay sa tao to, ibigay niyo na. Sabihin niyo na. So, ngayon, pupunta na siya sa timbangan. So, anong expect nyo? Langit, impyerno. Impyerno. Yung expectation ko kasi masama siya. Pero here's the thing na hindi nyo alam. Na ngayon ko palang i-reveal. Okay? Si Jesus, kasi ako si God. Diba? So, si Jesus, lumapit sa kanya. Diba, hawak niya yung life book niya. No? Na syempre, sigurado ko yung life book niya covered ng itim. Diba, sa sobrang dami pa naman ng kasama ginawa. Alam niyo ang nangyari, kapatid? Nung lumapit si Jesus sa kanya, kapatid, yung book na meron siya, tinanggal. Alam niyo kaninong book yung pinalit? Binigay ni Jesus yung book niya dito sa tao ito. Amen? Eh ngayon, nagtimbang siya. Nung nagtimbang siya, kapatid, yung masamang tao, na parang the same nung pinako na katabi ni Kristo, na sabi niya, Lord, wag mo kong kalilimutan pag ikay nasa paradise na. Isang tao na for all of his life gumawa ng kasamaan, nagnakaw, kapatid, may pinakasira ng buhay. Pero ang sabi ni God, ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. Tinanggap niya si God, dating masamang tao. Okay? Yeah. So ngayon, dahil tinanggap niya si God, anong pangako ng Panginoon? Anong pangako ng Panginoon? Ikaw ay mamamatay sa dati mong buhay at mabubuhay sa panibagong buhay na kay Kristo. Therefore, yung book ni Jesus, yun yung binigay sa kanya. And guess what? Yung masamang tao na tinuturing ng tao na binusgahan ng buhay pa,
nagtimbang siya ngayon. Alam niyo kung saan siya napunta? Sa langit. Amen. Ano pa kasi? Amen. Amen. Hallelujah, kapatid. Anong pinapakita nun sa atin? Kapatid, hindi na bahalay kung gaano kasama ang pinanggalingan mo. Hindi na bahalay kung gaano kasama ang pas mo, kapatid. Gaano na karaming tao yung naargabyado mo. Worse ka kung iniisip mo, kapatid. But there's the good thing, kapatid. Hindi ka tinignan ng Lord sa mga kasalanan mo. In fact, ang sabi ng Bible, Romans chapter 5 verse 8. Diba? Romans 5:8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Amen? Kapatid, in other translation, NIV. But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen, kapatid. So kapatid, anumang meron ka ngayon sa buhay mo, hindi mo na kailangan pang tingnan lahat ng iyan. Kasi kapatid, hindi tinitignan ng Lord kung ano yung naging performance ng buhay mo. At tinitignan niya lang ngayon, kapatid, kung gaano ka nag-humble sa Kanya. At nag-ahangad, kapatid, na matanggap yung panibagong buhay na meron kay Kristo. At handa ka ba, kapatid? Amen? Kung ikaw itong young people na to, sige, lahat po tayo tumayo.